Isang magandang umaga mga bata. Magandang umaga rin po. Ngunit bago kayo magsiupo ay nais ko munang pulutin ang mga kalat sa pagkalat sa ilalim ng inyong mga upuan at ihalin ng maayos ang inyong upuan. Bago kayo magsiupo ay nais ko pangunahan mo ang ating pagdadasal. English. Ito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love to peace me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to lead and guide. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maaari ka lang umupo. Ayan, maaari na kayo magsiupo. Muli ako ay magpapakilala sa umagang ito. Ako si Binibining Baby Chimbiting. Nasaan maaari niyo akong tawaging Ma'am Chim? Ayan. Mayroon akong inihandang isang palaro. Sinong gustong maglaro? Kayo ay aking papangkatin sa dalawang pangkat. Mangyaring huminap ka na. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dito ang pangkat 1 o una, pangkat isa. Diba? Ang pangkat isa din eh. Ang pangkat dalawa ay din eh. Ayan. Sino ka? Tuyo kayo mga ito. Sino dalawa? Ayan. Sinong dalawa? Dito ang eh. Pangkat isa ito. Sino dalawa? Dito tayo pangkat. Suka! Sino dito sa inyo? Isipin mo kami. Dito kayo. Dito kayo. Pumalik. Aligay sa akin, tawag ng tawag. Ayan. Meron ako dito, puzzle. Word puzzle. Ang kailangan nyo lamang gawin ay paunahan kayong makabuo. Naiintindihan? Apa! Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Ano ba? May nakadalawa na kami. Maya. Anong times? Ikaw kasi. Puro na mga Roy. Ay, alam ko na. Romy. Oo nga, Romy. Kasi, ulit. Ano dyan? Maaari ninyong idikit dito upang mabenta. Sabi ko, tapos na kami. Bilis, paunahan niya. Kapit, dini. Talit, may time niya ako una. Tapos na po kami. Uy, mayroon pang ay. Ano ako? Case. Ako sa Uri. Ako yung mga... Dahil natin Wait, matapos bawal ay ng pangkat. Uri. Item. Oo nga. Item. Tapos na po, ma'am. Kapit eh. Asaan? Ato po. Sino yung A? Nalako po. Eh, ma'am, thank you po. Mga... Ako ano? Uy, Sino yung ano? Uy, ang bibig. Ay, sorry. Painting.
Bilisan mo. Sige, ikaw muna. Ikaw muna. Kina. Kina, baby. Baka mo. Aray, amin na to. Hindi kasi dyan. Pag mali ang spelling, hindi yun valid ha. Kasi na. Mari na mo po ang pangkat. Dalawa. Hoy, di sinyang. Bata daw, bata. Ayan, bigyan natin ng 5 baksak ang pangkat 2 sapagkat sila ay nauna. Sa 2, 3, kayo ay merong prize sa akin. Ako din. Mamaya nyo kainin. Ayan. Sabay-sabay. Mamawin ang item. Bibigyan kita. Nangyaring huwag may ingay. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay mga uri ng item. Ayan, ang ating tatalakayin ay mga uri ng item. Una riyan ay ang babaho lang. Ayan, mangyaring basahin mo. Ito. Hanggang dito. Pagsusulit na tama. Pagsusulit na tama o mali. Ay isang uri ng item na kung saan tinutukoy ang mga salita para pangusap o talisalitaan na tama o mali ang kahulugan. May mga tuwing sa paghahanda ng pagsusulit na tama o mali. Ito ay ang mga susunod. Tapos na? Muli, babasahin ko para sa kalahatan. Pagsusulit na tama o mali ay isang uri ng item na kung saan tinutukoy ang mga salita, parilala, pangungusap, talasalitain na tama o mali ang kahulugan. May mga tuntunin sa paghahanda ng pagsusulit na tama o mali. Ito ay ang sumusunod. Hayaan yung bigyan kong pakahulugan ang pagsusulit na tama o mali. Ito ay madalas natin makita saan? Saan? Sino mayroong idea kung saan ito madalas makita? Itong pagsusulit na tama o mali. Yan. Wala? Ito ay madalas ninyong makita sa inyo. This paper. Ito ay yung mga tanong na sumasagot sa tama o mali. Halimbawa, ang panuto ay isulat ang tama kung ang pangusap ay nagsasaad ng tama. At kung mali, isulat ang salitang mali. Naiintindihan? Apo. May katanungan sa ano? Wala. Yun. Tapos, bawal yun.
Sa pagsusulat ng sa pagsusulit na tama o mali, mayroong hakbang na sinusunod kapag ito ay sinusulat. Mayroong mga hakbang na dapat sundin sa pagsusulat ng tama o mali. Mangyaring basahin mo, Gabriel. Mula A hanggang F. Mula dito hanggang dito. Ano nga ba? Ayun. Kapit ang isa lamang ang binabanggit sa pangungusap. B. Ipahayag ng maliwanag at tiyak ang tao upang hindi mapag-alinlangan ang sagot. C. Gawing payak at maikling ang pangungusap. D. Iwasan ang paggamit ng panangi o negatibong salita sa item. E. Kung gagamitin ang opinion, ibigay ang ngalan ng nagsasabi nito. F. Iwasan ang paggamit ng mga pahiwatig tulad ng mga salitang kadalasan lahat kung minsan maaaring lamang at iba pa. Yan, maraming salamat. Ayan, meron tayong sinusunod. Ang una na rito ay sikapin lamang. Isa lamang ang binabanggit sa pangungusap. Hindi maaaring ang tamang sagot ay halimbawa, si Gabriel ay tumulong sa may hirap. Ano sa palagay ninyo yung sagot doon? Tama po. Ayan. Dapat isa lamang. Hindi siya paulit-ulit na kung saan ay madidistract ang magsasagot or hindi niya alam or malilito siya sa isasagot. Letter B, pahayag ng maliwanag at tiyak ang tanong upang hindi mapag-alinlangan ang sagot. Kaya nung sinabi ko kanina, hindi dapat paligoy-ligoy ang tanong. Kailangan ay specific or kailangan ay kung ano ang hinihingi ay siya lamang. Hindi dadagdagan at hindi babawasan. Letter C, gawin payak at maikli lamang ang pangungusap. Dito naman, hindi kailangan ay parang pasalaysay na. Ang kailangan dito ay kagaya na example ko kanina, si Gabriel ay tumulong sa may hirap. Napaka-iksi lamang nun, kung kaya't madaling masasagot ito ng mga bata. Naunawaan? Apa. Letter D, iwasan ang paggamit ng panangi o negatibong salita sa item. Ano sa palagay niyo yung negatibo? May nakakaalam? Yung mga negatibong nakikita ninyo. Halimbawa, si Shane ay nadapa sapagkat siya ay hindi nag-iisip. Ang negatibo daw salita ay hindi nag-iisip. Kumbaga ano mo na siya, na-discriminate mo na siya or nalait mo na siya doon. Kaya bawal yun. Halimbawa yun, hindi siya nag-iisip, siya ay ulaga. Yung mga ganyang words na hindi dapat ilagay. Letter E, kung gagamit ng opinion, ibigay ang ngalan sa. Ang the best example nito ay yung ayon kay, base kay, yung mga ganyan. Hindi ka basta maglalagay ng isang statement or ng isang pangungusap sa pagsusulit na tama o mali ng walang tao kapag ka nagkagawa ng pagsusulit. Letter F, yun, iwasan yung mga gantong salita. Kasi hindi ito appropriate or hindi siya applicable na gamitin sa pagsusulit na tama o mali. May naiintindihan ka? Ito na. Ano muli ang unang item ng pagsusulit? Basahin. Basahin. Pagsusulit na tama o mali. Ayan.
Yan, dadako na tayo sa pangalawang uri ng pagsusulit. Mangyaring basahin mo. Dito, hanggang dito sa wika. Pagsusulit ng tama o Pagsusulit ng tama o error recognition. Recognition. ay isang uri ng pagsusulit na integratibo sapagkat sinusubok nito ang pangkahalatang kasanayan sa wika. Yan, maraming salamat. Dito naman ay sa pagsusulit ng tama o mali error recognition, dito ay hindi ito katulad ng tama o mali. Dito ay hahanapin mo kung saan nagkamali ang isang pangungusap. Halimbawa, saan nyo ito madalas makita? Alin ba? Itong uri ng pagsusulit na ito. Yung hahanapin nyo kung saan nagkamali. Yung halimbawa, sentence. Tapos, ang panon to ay itama ang pangungusap kung ito ay mali. Yung ganyan. Hindi nyo ito madalas ma-encounter, hindi nyo ito madalas makita. Saan? Sa mga salita. Pwede? Sino pang may pangkasagutan? Ito ay madalas sa inyong test paper. Sa exam. Madalas din ito sa inyong, anong ginagawa nyo pagkakatapos ng ng discussion? Magkano po yung nag-quiz mo? Ayun, madalas din ninyong makita ito sa inyo. Yan, sa pagsusulit ng tama o error recognition, dito ay halimbawa. Yan, halimbawa, si Gab ay nadapa, siya ay masaya. Saan siya nagkamali yung pangungusap? Masaya po. Masaya. Ayan. Nakukuha na kung paano ang pagsusulit ng tama, ng mali or error recognition. Ano nga muli ang pagsusulit ng mali o error recognition? Sino makakapagbigay ng explanation o ng sarili niyang explanation? Wala. Kahit idea. Kahit po yung Kahit magbigay ka sa akin ng example. Ikaw. Pwede namang ikaw. Si Iska ay nahulog sa puno. Ano sila? Ano saan nagkamali yung Masaya. Ayan. Ikaw. Isa ay Bukod sa masaya, ano pa? Iba pa. si Sabi ay nadapa. Hindi siya pasok kasi hindi siya nagkamali kasi nadapa siya. Ibig sabihin, malungkot talaga siya. Diyos sila may pagsuntukan sa barangay. Yan. Naunawaan niyo na gare? Pagsusulit ng mali o error recognition. Ito ay paghanap kung saan nagkamali ang isang pangungusap. Sinusubok din ito ang inyong isipan. Kasi dito, iisipin nyo kung saan ba talaga nagkamali ang isang pangungusap or ang isang pagsusulit. Ito ay madalas din yung makikita sa exam. Tsaka sa quiz. Dadako na tayo sa pangatlo. Pagsusulit na may pagpipilian o multiple choice. Mangyari sa akin. Pagsulit na may pagpipilian o multiple choice ay binubuo ng dalawang bahagi ng STEM o bahagi ng system na nagpapahayag ng suliranin at mga opsyon o pamimili ang sagot.
Ayan. Maaari ka nang pumukong. Muli ay ulitin ka ang depenasyon para sa pangkalahatan. Pagsusulit na may pagpipilian ng multiple choice ay binubuo ng dalawang bahagi, ang stem o bahagi ng stem ng nagpapahayag ng suliranin at ang mga option o pamimiliang sagot. Saan nyo ito madalas makita? Alam ko nakikita nyo ito. Multiple choice. Saan nyo ito madalas makita? Saan? Saan? Alam ko ginagawa nyo to. Sinasagutan nyo to. Mat. Sa math? Saan pa? English. Saan? Anong klaseng ano siya? Saan nyo siya nakikita? Sa mga... Madalas nyo itong gawin. Sa mga... Yung binubukulat nyo, anong tawag doon? Libro. Bro. Tsaka sa... Sa pa? Notebook. Notebook. Tsaka... Module. Ikaw? Book. Book. Ayan. This is to. Pati po si Sophie. Hindi. Ayan, pagsusulit na may pagpipilian ng multiple choice. Madalas ninyong makita ito sa exam. Ito ay mayroong dalawang bahagi. Una ay yung tanong, tapos sa ilalim ng tanong ay mayroong pagpipilian. Yung A, B, C, D, yun ay yung halimbawa. Sino ang pangunahing tao sa kwento? A, si Ana. B, si Maria. Yung mga ganyan. Yun ay madalas ninyo makita sa inyong exam. Ito ay pinaka-basic or pinaka-common sa uri ng item. Naiintindihan nyo ito? Mapa. Ngayon ay dadako na tayo sa panghapan. Ako po babas. Tapos ako kapit ko. Ang ating pangalan na to? Apat. Pang-apat. Ang ating pang-apat na uri ng item ay matching type. Design. Hanggang column. Mula dito hanggang column. Matching type. Uri ng pagsusulit na inuugnay natin o tinatambal ang unang halay sa ikalawang halay o halay. Ayan. Dito sa matching type, saan nyo ito madalas makita? Ito yung yung halay A o halay B. Yung pinagtutukso. Example. Tsaka Quiz. 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 Tsaka Libro. Libro. Ako. ito yung madalas din yung makita sa Column. Module. Hindi. Module. Tahanan. Maaaring sa module. Sa Sa book. yung pinaka-specific, saan nyo ito nakikita? Libro. Hindi. Test. Pwede din siya sa libro, pero ito ay madalas nyo makita Sa test. Test. Module. Test. sa exam. Sabi ko pa rin nun. Madalas ito makita sa exam. Kita nyo yung yung pang grade 1 na exam. Apo. Yung hanay A, hanay B. Anong ginagawa doon? Check sa pagsusulat na. Di ka din Pinagdudukso. Isa lang. Nagdudok ako pa. Ang lakaw po nga, itatawagin. Sige. Ikaw. At tapos, anong ginagawa? Paano mo siya pinagduduksong mo lang ba siya o ano? Pinagdudukso po. Inidudukso po yung tamang sagot. Ayan. Tama eh, yung pagsagutan. Ayan. Ang matching type ay, gaya ng sabi ko kanina, ito ay may hanay A
at hanay B. Ito ay dalawang column na kung saan sa hanay A ay makikita ninyo ang tanong at sa hanay B, hahanapin ninyo ang sagot. Naunawaan? Alam mo kung ito ay nakikita ninyo sa exam. Maaari din ito sa book. Sa book ng elementary, ng grade 1, kinder. Ang ating pang-lima ay, ako muna. Pagsusulit na pagpuno sa patlang o completion text. Ito ay pagsusulit na sa halip na pinamimili ang mag-aaral sa gustong sagot ay pinamimigay ang tamang sagot. Paano ito? Sa inyong palagay, paano kaya ang format ito? Completion test. Sino merong idea? Wala? Completion. Wala. Yan yung bigyan kong pakahulugan ng completion test. Ito ay yung kukumpletuhin nyo ang sentence. Ito ay may patlang. Halimbawa, si Gabriel ay patlang, parenthesis, takbo, kanina. Ang tamang sagot doon ay, si Gabriel ay tumatakbo kanina. Yung kukumpletuhin nyo siya. Makukuha nyo? Ako. Kumbaga halimbawa, si Shane. Si Shane ay kumain. Si Shane ay patlang, parenthesis, kain, kahapon. Si Shane nakakain kahapon. Sige, sino ang makakapagbigay ng tamang sagot sa patlang? Shane. Ay, kumakain. Mali. Si Shane ay kumain kahapon. Tama, ka namang napakagaling. Gabriel. Ayan, batid kong naunawaan na ninyo ang pagsusulit na pagpuno sa patlang o completion test. Ngayon ay tatako na tayo sa panghuling uri ng item. Ito ang close test na naglalaman ng bahagi ng isang teksto na kung saan may mga salita na tinatanggal. Ito ay kapamilya nito. Hindi sila magkaparehas. Ito ay halos kaparehas lang dito. Kung ito ay merong sagot, ngunit inyo itong aayusin at lalagay sa patlang, dito naman ay tatanggalin yung bahagi na ng isang salita. Ayun. Dito ay halimbawa yung mga tula. Alam niyo yung mga tula? Nakikita niyo to sa ano? Libro. ESP. Ito ay madalas ninyong makita sa mga libro. Ito ay halimbawa. Halimbawa, tula. May mga tatanggalin doon si teacher na words or salita. Tapos, ito ay pwedeng walang box or pwedeng may box. Kita niyo yung di ka sa taas may box. Pipili kayo doon ng mga sagot. Tapos lalagay niyo sa patlang. Yun. Yun ay dalawang uri ng closed class. Isang standards at isang parang multiple choice din. Yung standards, yun yung walang pagpipilian. Kayo mismo magpo-provide kung ano yung kulang sa isang pagsusulit or sa isang sentence. Doon naman sa pangalawa, yung may pagpipilian, yun ay yung may box sa taas na kung saan ipipiliin nyo yung tamang sagot sa box, tapos isusulat ninyo sa pagkakas. Naintindihan? Apa. Sigurado? Apa. May tanong? Ako magtatanong. Kung inyong bigas ng nakuhaan ng ating talakayan, ay hayaan nyo. Ako naman ang magtanong upang malaman ko kung kayo ay may nakuha. Mangyaring magbigay ng mga uri ng item.
tama. Oo. Pagsusulit ka ng tama, na tama o mali. Talaga naman talagang sila. Iba pa? Wala na? Wala na? Bukod sa iyo? Bukod kay Mary Joy? Sino pa? Tapos ay, sino ang makakapagbigay sa akin ng 7 uri ng item? Pagsusulit na tao na o mali. Ang pangalawa ay pagsusulit na may pagpipilian ng multiple choice. Ang pangatlo ay pagsusulit na pagkumpleto sa patlang. Ang pang-apat ay sige. Pang-apat. Pagsusulit ng error at Letter R. result. Ako po. Ako po. Pagsusulit. Ayun. Tama sa sila. Ayan. Batid ko kayo ay may naunawaan sa ating talakayan. Ngayon nagdadako na tayo sa ating pangkatang gawain. Kayo ay aking papangkatin sa 3 pangkat. Ito ang pangkat. 1, 2, 3. Bilang ka na yun. Nag-KJ. Ito na yung aking. Ako? Maring makinig muna sa aking instruction kung paano ang inyong gagawin. Meron din ang mga nakasulat na kung saan ito ay uri ng item. Ang inyo lang gagawin ay babasahin ito at tutukuyin kung anong uri yun ng item. Maglalaro pa nga lang. Isda. Yun ay para sa pangkat Mama ko pagawa. 2. Ito ay inyo rin sasagutan. Ma'am, tapos na kami. Ako din po. Tapos na? Mangyaring gumawa kayo ng inyong sariling yelo upang malaman ko kung kayo ay tapos. Ay, pagpapakos pa lang. May muna. Go! 1, 2, ang galing. 1, 2, ang galing. 1, 2, ang galing, galing. Ayan. Pangkat 2. Kami ang pangkat 2. Pangkat 1. Tapos na ba kayo? Ang galing, galing. Ayan. Para sa pangkat mangyari pumunta sa unahan at ipakita ng mga Ito po ang halimbawa ng multiple choice. Tauhan sa kwento. Si Ana, si Laila, si Maria, si Carla. Ayan. Bibigyan. Pakawagalan ng ginawa ng pangkatuna. Ito ay isang halimbawa na multiple choice o merong pagpipilian. Ganito ang kanyang itsura. Naintindihan? Ngayon naman ay dadako na tayo sa pangkat. 2. Dito ay ano, dito ay maglalaro kung pala may laman.
Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang pangkat 2. Ang ire-report namin ay pagdudugsoy ng mga tamang sunod. Isda, dagat, Gulay, lupa, damit, abaka, liyog, damit, tela. Okay na, pangkat 2. Yan, mahali na kayo. Muli ay aking bibigyan pa ako kung anong ginawa ng pangkat 2. Ito ay halimbawa ng matching time. Ito ay merong hanay A at hanay B. Ito ay isang uri ng pagsusulit na kung saan ay hahanapin ang tamang sagot sa hanay B. Sa hanay B. Ito ay mga tanong, ito ay mga sagot. Ito ay tama, sinabi ng pangkat 2 sapagkat ito ay pagduduksungin kung nasaan ang tamang sagot. Ngayon ay dadako na tayo sa pangkat Umaga po sa inyong lahat. Narito po kami. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay pagkatatlo. Ano po ay si Ana ay nagbasa kahapon. Si Carlo ay maglalaro pa lamang. Ayan. Ayan yung bigyan kong pakahulugan ng ginawa ng pangkat 3. Si Ana ay patlang basa kahapon. Si Carlo ay patlang laro pa lamang. Ang sagot sa unang bilang ay si Ana ay nagbasa kahapon. Si Carlo ay magbabasa ay maglalaro pa lamang. Ito ay isang uri ng pagsusulit na kung saan ay inyong pupunuan ang patlang. Ayan. Batid kong kayo ay lubos na may naunawaan sa ating talakayan upang taman ko kung talagang ang bawat isa sa inyo ay nakikinig sa talakayan ay may inihanda ako pagsusulit. Kuwari kung mga ng papel ha. Ano po mo? Ngayon ay dadako na tayo sa ating pagtataya. Paano to? Isulat ang MA kung ito ay uri ng item. HA naman kung hindi ito uri ng item. Kayo ay kumuha ng isang kapat na papel upang sagutan ang ating pagtataya. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Ito ba ang lahat? Ngayon ay atin na chechikan ang inyong mga sagot. Sino ang gustong sumagot sa pagkakita? Mayroong umupo sa pagtaas ng kamay. Ako po, ma'am. Ikaw. Isko. Ma'am, ako po. Ma'am. Isko. Isko. Pagsusulit ng tama o mali. MA po. Ikalawang bilang. Ako po. Sanay sa HMA. HA po. Ayan. Ako po, ma'am. Go. Ako po, ma'am. Go. Number 4, patching times.
Yan. Paggawa ng Ako tula. pa. Ako pa. Kaya ako. Paggawa ng tula. Okay. Mali. Paggawa ng tula. M.A. Mali. Mamo. Paggawa ng tula. H.A. Ayan. Sapagkat ang paggawa ng tula ay hindi kabilang sa uri ng item. Panglima. Ma'am, kabulan. Tama. Ayan. Sumunod sa akin. Bilang mo na yun. Papaalam mo ako na eh. Harap kayo sa akin lahat. Ayos niyo mo po. Baka sila na nga. Ang pagulong mo sa budget. Okay na. Ayan. Patid kong kayo ay may naunawan sa ating talakayan. Hanggang dito na lamang ako ay magpapaalam na. Muli ako si Binibining Bibi Chinbitin Lasan na maaari ninyong tawagin sa Ma'am Jean. Paalam mga bata. Paalam din po. Ayan.